Alam mo, magsisindi pa yan. So, anong gagawin mo? Paglalagay ka ngayon ng baga sa banga, lalagyan, at ilalagay mo sa kanila, bubuhatin nila sa ulo. Kaya pag uwi niya sa kanila, ilalagay na lang niya yung baga at magluluto na lang siya. Hindi na siya mahirapan magpapaapoy pa. Yun. At makakapagsindi na siya ng ilaw. So, nakukuha niyo yung point na ibigin mo yung kaway kung ano yung immediate need niya. Eh, paano kung once o kayong luho? Kahit kaibigan mo, hindi mo ibibigay kung luho lang yan. So, yung immediate needs niya, yun ang ibibigay mo. So, ang sabi sa verse 21, huwag kayo magpadaig sa masama, kundi daiginin nyo ng mabuti ang masama. Yan. And then, ang tanong ay ito. Nailagay ko ba dyan yung application? Ito ay, ang ginawa kong application is patanong. Ibig sabihin, kayo ang sasagot. Yan. So, willing ka ba? Willing ka ba na ipanalangin ng buong puso ang mga nagpapahirap sa iyo, ang mga umaalikos na sa iyo? Willing ka ba? Nandun ba yung willingness? Okay. Of course, yung ipapanalangin mo sa kanya, para sa kanya ikabubuti. Oo, hindi siya kasama. Hindi yung masagasaan siya sa MacArthur Highway. Hindi yun. Okay? So, ipapanalangin mo ba sa Diyos na sila ay pagpalain o na sila ay paghirapin? Ano ba doon ang ipapanalangin mo? Palain. At ipagdarasal mo ba na sila ay makakilala sa Panginoon? Yun ang problema. So, kapansin nyo, puro pa question yung ginawa natin. Kaya, kayo ang sasagot ng ngayon. And then, verse 48, merong isang bagay dyan na sinabi pa nun. Para chapter 6 na tayo next week. Kaya't, yung 47 muna, no, di ko binigyan pala ng pansin to. Yung 47, sabi niya, sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpalang mayroon kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? Ibig sabihin, yung mga tax collectors, ang binabati lang nila, tax collectors din kapwa nila. Yung mga Pharisees, ang binabati nila, yung kapwa rin nilang mga Pharisees. So, anong gantimpala daw meron? Kasi normal naman nangyayari yun. Yung balian sa kanya. Oo. Siyempre, kakilala mo, babatiin mo. Normal lang yun. Sabi ng Panginoon, dapat lagpasan mo yun. Lagpasan mo ang righteousness ng mga Pharisees. Ang tanong, yung verse 48, kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Ano ba yung sakdal? Perfect. Be perfect, sabi ng Kanyang Jesus, kung paanong your Father in heaven is perfect. Question, may perfecto bang tao? Kahit Kristiyano na? Yes. Kahit born again? Yes. Kahit mananampalataya? Ay kung yung pangalan mo perfecto. So in other words, sa lupang ito, sa mundo ito, na wala pang perfecto yung tao. Now, matatandaan na sa verse 17, sinabi ng Panginoon Jesus na parito siya para tuparin at hindi isang tabi o hindi para sirain yung kautusan. Tama po ba? And mababasa rin natin na sinabi niya sa verse 20, kailangan lagpasan ninyo ang katwiran ng mga Pharisees. Unless malagpasan nyo yung righteousness ng mga Pharisees, ay kumbaga, hindi kayo makapunta sa langit, parang ganun. Yung reason. Nasa verse 20 ng Matthew chapter 5. Kaya nga, ngayon, itinuturo ito ng Panginoon Jesus, itong mga pinag-aralan natin simula verse 17
kasama na yung salt and light. Pero simula verse 17 hanggang dito sa verse 48, itinuro niya itong mga bagay na ito. Ito ay 6 na halimbawa na ang lahat na ito ay hango sa kautusan, pero tinatawag din ito na antithesis. 6 antithesis. Pag sinabi mong antithesis ay magkakontra. Kumbaga, halimbawa, sabi dito, narinig ninyo na sinasabi. Yan ang tinuturo ng mga scribes and Pharisees. Pero sabi ng Panginoon Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo. Kumbaga, ito yung antithesis niya. Ito yung sa mga Pharisees, ito naman ang sa Panginoon. At ang sa Panginoon ay mas may authority. Okay, mas may authority. Malalaman natin yan pagdating sa chapter 8 or chapter 7. Pero ano yung mga 6 na antithesis na yan? Number 1, yung huwag kang papatay. Okay? At ang sa mga Pharisees, ang pagpatay ay yung actual na pagpatay. Okay? Pero sa Panginoon, sabi niya, yung mapuot ka lang, yung magtanim ka ng galit sa iyong puso, ay nagkakaroon ka na, o sa isip ka sa puso, ay nagkakasala ka na ng murder. Ganon din sa huwag kang mangangalunya. Sabi ng Panginoon, sa mga Pharisees, yung actual na pangangalunya ito. Pero sa Panginoon, sabi niya, sa puso mo at saka sa isip mo pa lang ay nagkakasala ka na ng pangangalunya. So, ang patungkol sa pag-divorce, di ba? Sabi na, inaalaw daw ni Moses sa batas ni Moses na bigyan ng certificate of divorce. Pero sa Panginoon, ang sinumang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Sapagkat kung nag-divorce sila, yung lalaki, itinutulak niya yung kanyang asawa na magkasala ng adultery. Yung lalaki naman, pag nag-asawa ng hindi niya asawa, ay nagkakasala rin siya ng adultery. Kaya huwag, sabi ng Panginoon. And then, huwag kang susumpa yung pagbigay ng panata. Pero sabi ng Panginoon ay huwag ka nang susumpa sa pangalan ng langit o pangalan ng simbahan doon sa bayan. Hindi na. Pag oo na lang. Pag hindi, ganun na lang. And then, mata sa mata, or in other words, ay pag sinaktan ka, magiganti ka. Parang ganun. Pag pinutol yung kanang daliri mo, yung tuturo, putulin mo rin yung kanang daliri niya, yung tuturo. Pero, sabi ng Panginoon, huwag kang gumati. Okay? And then, ito na nga, ibigin mo ang iyong kapwa, kamuhian mo ang iyong kaaway. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Ayan. Ang tanong, ito. Ang lahat na ba na ito ay madaling gawin? Kasi ito yung way, ang lahat ng nakita natin to is, ito yung karakter ng Diyos. Sabi ni Paul sa Romans, the law is holy. The law is perfect. Why? Kasi yun na mismo yung karakter ng Diyos. Kaya ba natin gawin ang lahat ng ito? Sa ating sarili, kaya ba natin? Sabi ni James, magawa mo man yung 10 utos, pero lumabag ka sa isa. Sa isa lang. Mare-reset na yon, nalabag mo na lahat. So, sa loob ng isang buwan, talagang pinerfect mo. So, bago matapos yung September, nag-isip ka ngayon ng hindi maganda sa kapwa mo. Naku, magre-reset na naman sa 0. Diba? So ngayon, paano tayo magiging perfect? Kung paano ang Diyos ay perfect? Ito ang pinakahuli, Galatians chapter 3, verse 24. Sabi sa Galatians, therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Faith alone
in Christ alone. Yun ang ibig sabihin niya. So ngayon, nakikita natin ito, ang hirap naman palang sundin yung kautusan. Ganito pala yung kautusan, kailangan perfecto. Ngayon, yung kautusan na ito ngayon, ang magdadala sa iyo sa ating Panginoong Jesucristo. So, yung tutor kasi is a household, yung guardian responsible for the care and discipline of the children. So, kasama dyan, yung sinisigurado ng tutor na yung anak ng kanyang amo ay makakarating sa school, sa eskwela. Hindi yung kahit na maglupasay pa dyan or hindi. Ang tutor, sisiguraduhin niya na makapunta sa school yung anak ng kanyang amo. Yun ang tutor nung time na yan. Sa atin kasi yung tutor ngayon, siya yung pumupunta sa bahay at magtuturo. Hindi, si kanila noon, yung tutor is siya yung magdadala. Hindi siya yung magtuturo sa anak ng amo niya. Siya yung magdadala sa school. Kahit na ayaw ng anak, sisiguraduhin niya na makarating sa school. So sa atin ngayon, ang tutor natin ay ang kautusan. So makita mo ang kautusan, ganito siya ka-perfect, ganito siya ka-holy. So anong gagawin natin ngayon? Dahil nakikita mo yung law ngayon na ganito, dahil ngayon sa kautusan, ay mapupunta ka, titingnan mo ngayon ang Panginoong Hesus, na ang Panginoong Hesus pala, ang siyang pwedeng magbigay sa atin ng perfection. Kung tinatanggap mo siya, nagpapakumbaba ka, at nagpapasakop sa Kanya, at tinatanggap mo siya bilang Panginoong tagapagligtas, sa harapan ng Diyos, ikaw ang perfecto mo. Bakit? Dahil yung dugo ng Panginoong Hesus ang siyang luminis sa iyo. At yun naman ang magiging dahilan. So, ang ating Panginoong Hesus naman ang magiging dahilan sa pamagitan ng Holy Spirit para ikaw ngayon ay magkaroon ng kakayanan para tuparin ngayon yung kautusan. Hindi mo na ginagawa ito sa iyong sariling lakas, kundi sa tulong ng Banal na Espiritu Santo na gagawa mo. Ang tawag yan ay biyaya. Sa biyaya niya lamang. Sa biyaya lamang niya, kaya natin nagagawa ang mga bagay na ito. Sige tayo tumayo, tayo manalangin.